Mamahalin at susuportahan mo pa rin ba si Shaira kahit na nasangkot siya sa mga kanta niya sa copyright issues? Kung ako yung tatanungin mo, oo naman 'no, kasi lahat naman tayo nabibigyan ng chance. At ang maganda dito is inako naman nila yung kanilang flaws 'no, and nakikipag-ugnayan naman sila kay Lenka. So, meron statement si Shaira dito 'no. Naiintindihan ko po ang sentiments nyo dahil sa pag-take down ng kantang Selos at nagpapasalamat po ako dahil kahit papaano ay nandyan kayo na nagnanais na ipagtanggol ako. Subalit, nais ko din pong ipaalam na naging maayos ang approach sa amin ng kampo ni Lenka. Mabuti at maayos silang kausap. At nakikita namin na ginagawan lamang nila kung ano yung tama at naaayon sa batas. Sana po ay matigil na ang mga pambabash or pag-spread ng hate speech laban sa kanila. Bagkus ay ipakita po natin na tayo ay peace-loving citizen. So good vibes lang po tayo lagi. Heart, heart, heart. Yan yung statement ni Shaira Moro Singer. Mag-disclaimer muna tayo ngayon na I am not against or I don't have anything against Shaira kasi alam ko naman na isa siyang talented singer at malayo talaga ang mararating niya. So after this na settlement dispute, yung mga issue of copyright, malaking bagay ito na matutunan natin kasi marami talagang bagong laws about sa copyright issues. Tinignan ko yung mga ibang videos ni Shaira na kinakanta niya yung ibang songs, no, maliban sa Selos, tsaka yung bagong labas nila na single na, yung single ba? Tapos, dito mo talaga mapapatunayan na, performer talaga siya. Meron na siyang experience sa pagkanta sa mga acoustic na areas, sa mga bars, sa mga restaurants, sa mga events, and marunong talaga siya mag-host, mag-entertain ng mga patrons or guests. Na kahit na sabihin mong alisin na lang niya yung Selos or yung single niya, kayang-kaya niya pa rin gumawa ng sarili niyang kanta kasi nga, naturally, she is already talented, no? So, i-connect natin dito yung importansya ng copyright. Noon kasi, pwede pa yung mga mag-cover ng songs, revival songs, o kaya magkaroon ng parody songs. Kaya lang ngayon kasi hindi na siya pwede. May mga bagong laws na. Kaya naka-copyright ang mga singers o kaya yung mga record studios kapag nagpa-parody na sila. Ito yung basahin natin, no? So, parody is protected by the First Amendment as a form of expression in the United States. Pero ngayon, worldwide na siya, no? However, making parodies of original work with a motive or intent to exploit it commercially or ride on its goodwill to derive profits shall constitute copyright infringement. Ito yung mga cover songs or parody na minomonetize mo sa social media mo such as sa YouTube, Facebook, or even sa TikTok. Pati na rin sa Spotify, no? A parody will not infringe copyright if the parodist had secured the permission of the rights holder. So, kapag wala kayong communication with the original na owner, pwede siyang mag-file ng copyright dispute. So, note that seeking permission from these entities can be costly and time-consuming process, and this may discourage small-scale parodies. Sa totoo nga mabait pa si Lenka sa lagay na yan kasi open naman sila for discussion and I think hindi naman sila yung grupo na sobrang laki kung humingi ng mga danyos, no, if ever man na itutuloy talaga nila yung dispute for copyright claims. Unlike yung mga ibang companies na talagang milyon-milyon talaga ang hihingin sa'yo. Either dinilit mo na yung video mo or nakastay pa rin doon sa social media platforms mo. So, sa totoo lang, mabait talaga sa lagay na yan ang ginawa ng kampo ni Lenka. Hindi pa nga natatapos yung issue between Shaira and Lenka. At nasasangkot na naman si Shaira at yung kanyang kampo ng isa na namang copyright issue, no? At this time, yung bagong labas ulit nila na single na kanta ay medyo karime ng isang kanta from Indonesian band. And medyo napansin ata or meron nagpaalam doon sa Indonesian band at ito ata yung kanilang statement.
So, eto na yung statement from Paprinka from Indonesia. So, sabi nila, quote and quote, I hope musicians respect other people's properties. Their music covers are fine, but you must ask permission to use any song melody before uploading it. Credit is not given if you earn income from the song, it's theft. So, yan yung kanilang statement, no? Paprika, so parang tatlong member ata sila if I'm not mistaken. So, makaharap na naman ata yung studio tsaka si Sharia ng panibagong controversy. I am not sure kung legit itong pinost ni Lenka Music pero meron nag-comment at ito sabi niya, Hello Lenka, on behalf of my fellow Filipinos, I would like to apologize to you for their gross ignorance of copyright infringement. Please just ignore them. Stupidity, sadly, is already a plague in my country. I dig your music. By the way, belated happy birthday to you. O, di ba? So, may pag-greetings. So, ang main point kasi dito is all about yung ating kaalaman tungkol sa copyrighted material. And yes, marami ang nagmamahal kay Shaira. Kaya lang, yung importansya din kasi ng copyrighted material ay pinapahalagahan natin, lalong-lalo na kapag yung original owner mismo yung nag-compose, tapos pinaghirapan nila, and then, masakit kasi talaga kapag merong biglang isang artist na nag-cover ng song, tapos walang formal na mode of agreement na nangyari. So, syempre, kung ikaw din, masasaktan ka rin, di ba? Kumbaga, yung ihahalin tulad mo sa isang bahay na ginawa mo, tapos, nagbakasyon ka lang ng konti, then pag uwi mo, meron nang nakatirang ibang tao na hindi mo kilala at inangkin yung bahay. So, parang ganun yung eksena. Pansin nyo ba na medyo nababawasan yung mga AFAM na nagre-react sa mga Pinoy singers? Kasi nga, copyrighted yung mga kinakanta nila. And kapag nag-react ka, tapos monetize pa yung channel mo, so at risk talaga yung channel mo na madedemonetize. O kaya magkakaroon ng red yung monetization ng video mo. Kaya yung mga ibang gusto maging vlogger na mga AFAM na gustong i-cover ang Philippines, they rather visit the Philippines para i-experience nila ang Pinoy culture in which yun yung pinaka-first step para umusbong yung kanilang mga followers or subscribers. Kaya ito yung reminder na nagiging stricter na yung mga laws pagdating sa mga copyright or even na yung pagre-react. Kaya nga ako, hindi na ako nagre-react ng mga music or yung mga singers dahil sa mga copyrighted materials. As a reaction bilang isang content creator, kapansin-pansin talaga yung pang-branch out ng copyright laws, yung mga rules, restrictions, yung mga ganon. So, dati-dati kasi kahit nung hindi pa ako nagsimulang maging content creators, ang dami kong nakikitang channel o kaya pages na nagre-react sa mga singers, ng mga music, ng mga iba pang video creators na wala pang restriction. Ngayon kasi, ang dami ng restriction. Kaya, okay na rin ito, no? To protect the original na gumawa ng music, gumawa ng video, mga ganon. So, buti na lang ngayon may mga copyright na to protect your document, mga ganon, or to protect your media clip. So, this is a lesson sa atin lahat na we should be also knowledgeable regarding sa mga copyright issues. Kahit na idol natin yung isang singer, pero we should also respect kung ano man yung mga pinapataw na laws ngayon para hindi rin mapahamak yung paborito nating singer. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video ngayon, and I hope na walang negativity and toxicity in this video. So that's it, guys. Follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan. And then, salamat sa pakikinig sa akin. I hope na nakarelate din kayo.